Hello everyone, welcome back to my channel. This is Julian String, and for today's video, samahan nyo ako, nag-solo camping ako dito sa may Anicas Happiness Camping Site. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda dito sa lugar na to. Dito nyo lang yan matatagpuan sa Cavinti, Laguna. Siguro mga 5 hours to 3 hours ang travel time papunta dito galing Manila. Goods na goods to para sa mga solo campers or may mga kasama ka, kahit pamilya. Okay na okay tong camping site na to. Tahimik, napakaganda ng lugar, napakalinis. Lalong-lalo na kay Kuya Ambet na sobrang accommodating nila sa mga guest nila. Simula kagabi kasi wala akong kasama halos dito na campers, and from time to time chine-check niya ako kung okay lang ba ako, kung may mga kailangan ba ako para matulungan niya ako. And malinis din talaga dito kasi pag nagkalat ka dito, magmumulta ka ng 500 ata yun. So napapanatili nilang malinis tong buong camping site. E. Rodriguez Avenue na tayo guys. Papunta tayo ng nasa Antipolo na pala tayo. So guys, first time kong pupuntahan tong lugar na to, Cavinti, Laguna. Alam nyo ba guys, 1.5 hour lang ata yung tulog ko. Hindi ko alam, excited ako. Talagang hindi lang ako sanay matulog ng maaga. Sana hindi tayo antukin papunta dun sa Laguna. Grabe, sarap dito yung simoy ng hangin. Ngayon na lang ulit ako nakakita ng mga palayan, malawak na area, tapos may mga kalabaw pa oh. Ganito yung magagandang views sa probinsya pag pumupunta ka. Maraming puno sa dadaanan mong kalye. Kaliwat kanan may mga puno. Sarap tignan, nakaka-relax. Grabe, ang ganda dito. Sobrang lawak ng daanan, no? Lumban. Alright. Dito na pala tayo sa Lumban, Laguna. Ayun, daw nakapagpa-picture. Medyo malayo pa pala tayo, 26 minutes pa. 17 kilometers. So guys, medyo malapit na tayo. Nakalagay dito 3.5 kilometers na lang, 6 minutes na lang, doon na tayo. Pero medyo nakakaramdam na ako ng gutom. Pag may nadaanan tayong kainan, kain muna tayo. Ganda ng vibes dito guys. Ano talaga probinsya vibes. May palay pa dito sa gitna oh. May pagkain kaya dito? Wala ata pagkain. Ang daming mga tindahan dito, pero wala makitang karinderya. Wala akong matsambahan na kainan. Ay, malapit na tayo. Dito pala yung Anicas, no? So, makikita nyo dito, Anica Happiness Campsite. 600 meters away dito sa way na to. So, let's go. Wow. Rough road pala ito. Uy. Ang dami palang mga campsite dito madadaanan. Ayan oh. May lake din dito. Ito nga yung dadaanan natin, rough road. So kailangan nasa condition talaga yung mga motor natin pag pupunta tayo dito.
Ang sikip ng daanan eh. Isa lang pwedeng dumaan dito eh. So paano to pag ano, pag may kasalubong ka na sasakyan? Ito siya sabi ko. May kasalubong tayo. Ang hirap umano bumalik. So ano to? Ito another campsite. Ito palang problema dito, no? Ito na ba yun? May mga paalis na. Ingat. Pwede magtanong? Edi Anikas, no? Saan po yung registration? Ayun po. Pwede mo na mag-park or... Pwede na po kayo mag-set a seat. Bukas pa po kasi binabayaran lahat. Okay. Sige po. Salamat po. Ingat. Grabe pala yung daanan dito. Ito, medyo slope yung part na to. Ito, may parking dito. I think pwede na dito. Ang maganda spot nandoon sa baba. Slope kasi yung ano eh, lupa eh. So mahirap magtayo ng tent. Ito pala meron palang ano, taga-bantay. Dito na lang ako magtatayo. Medyo mahirap pala di. Solo lang po. Ay. So guys, lumipat tayo dito sa bandang itaas. Maganda rin naman dito dahil ang daming puno. Tsaka medyo malawak yung space. Hindi rin siya ganun kapatag pero pwede na. Siguro dito na lang muna ako. Medyo malakas pala yung hangin dito.
Ngayon pa lang ako kakain after 48 years. Ang hirap pala magluto dito dahil dumidikit yung manok. Masarap naman ang pagkakamarinade. Nakamarinade na kasi ito simula kagabi. Ngayon minarinade ni AC. The light is fading fast. From this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Ay, sarap. Ganda dito sa pwesto ko, guys. Kita ko yung lake. Ang maganda kasi dito kasi nakapalibot yung mga puno. Ang disadvantage lang medyo mataas tong part na to kasi ando doon yung CR, bababa ka pa, medyo malayo. Yan, nandiyan yung CR sa baba. Dating ko pala kanina dito, no, medyo madaming tao, halos puno pa to dahil mga nag-camping simula kahapon, Saturday. Nag-uwian sila ng tanghali kanina. No, after ng tanghali, sobrang luwag na, wala nang tao dito, as in parang dalawa na lang kami. May dumating na bagong mga guest. Buti na lang lumayo sila kasi kanina nandito sila malapit sa akin, medyo maiingay sila. Kaya nga ako pumunta dito para mag-relax, makarinig ng nature. Maganda kasi sa camping, talagang ma-relax yung mind mo eh. Wala ka masyadong iisipin. Tingnan nyo naman guys kung gaano kaganda dito. Solid. Dito ka pala manggagaling sa entrance na to. Kung gusto mo pupunta sa pwesto ko, dire-diretso ka lang dito. Yan. Dire-diretso na lang hanggang dito. Maganda rin naman doon kasi nasa tapat ka ng lake. Kaso nga mainit nga doon, walang puno. Tingnan nyo yung pwesto ko. Napapaligiran ng mga puno. So ito yung setup natin. Medyo magulo na yung setup ko kasi pagod na ako mag-ayos eh. Safe naman daw dito. Sabi sa akin nung nagbabantay na wag daw ako mangamba kahit iwanan ko sila dyan. Kahit mag-isa lang ako dito, kahit maligo ako dun sa lake or magbanyo ako. Wala naman daw lalapit dito dahil marami daw CCTV dito. Tsaka swerte ako ngayon dahil wala na talagang tao halos. Ayun na lang yung kasama ko, nasa baba sila. Medyo malayo na sa akin. Yan pala guys, meron pala silang ilaw dito na napakalakas. Medyo maliwanag na siya. Kita mo na kung may mga tao dito sa gilid. Ito yung aking tent. Kanina kasi sobrang dilim dito nung hindi pa binubuksan yung ilaw. Maglilinis na muna ako, then papahinga na ako. Sobrang dilim, di ba? Pero dito sa may CR, may liwanag pa rin dyan. Ang ganda niya tignan pag gabi, oh. Dito yung lake. Ewan ko lang, hindi nyo ata nakikita. Madilim eh. Ayan, oh. Ganda, di ba? Parang restaurant.
Balik tayo sa tent. Umalis na rin sila. So ayan, nag-alisan na rin yung mga Chinese kanina na kasama ko dito sa site. Wala na talagang campers dito guys. Ako na lang yung naiwan na campers dito. Wala naman daw incidents na may nawala ng gamit dito. Choice nyo naman kung pwede nyo pabukas tong ilaw na to eh. Pero since nga na mag-isa lang ako, mabuti nang may ilaw dito para in case man na, alam nyo na, hindi natin masasabi. Baka mamaya may mga pumasok na intruder dito. So at least kahit na mag-isa lang ako dito, makikita nila sa CCTV. For me, highly recommended talaga tong camping site na to. Unang-una kasi napakabait nung may-ari, and lalo na si Kuya Ambet na chine-check niya ako kagabi kung kamusta ako, kung may kailangan pa ba ako ng mga kailangan ko dun sa gamit ko. So kamusta naman yung lugar? Sobrang solid, napakaganda ng tanawin, daming grass, yung mga puno. Paghapon, sobrang lakas ng hangin, talagang tinatangay yung mga tent nung iba, kaya kailangan maganda yung pegs mo, matibay yung pegs mo, tsaka yung tali mo. Meron sila mga siso para sa mga bata, playground. Sa tindahan nila may mga uling, tubig, meron na rin silang yelo dyan. May mga pansit canton in case na nagugutom ka na. Instagrammable itong lugar na to dahil ang ganda ng place. Tapos may mga pine tree sila doon. Ganda ng pine tree nila. Meron sila doon mga nipa hut ba tawag dyan, or A-type na bahay na ganyan. So sa pagtulog ko naman kagabi, hindi ako sanay matulog mag-isa. Lagi kong kasama yung girlfriend ko. Kagabi nakatulog ako siguro dahil sa pagod, pero nagising ako na mga 2:00 ng madaling araw kasi hindi rin ako sanay talaga matulog ng gabi. Talagang ang tulog ko pang umaga. Wala naman ako na-encounter kagabi na kakaiba dito sa lugar na to. Hindi naman ako minulto. Ang maririnig mo lang yung mga tunog ng hangin, tapos yung mga palaka, tapos may mga kuliglig, tapos may tuko. Medyo umulan kaninang umaga, pero saglit lang naman. So ang day tour pala nila dito is 7 AM hanggang 6 PM. Ang overnight nila, ang check-in is 2 PM hanggang 12 noon kinabukasan. Ang in-avail ko talaga dito is yung day tour plus overnight. So check nyo na lang sa kanilang page, Anika's Happiness Camping Site. Meron tayo ditong sink. Yan, pwede maghugas ng kamay, plato, toothbrush. Ito yung mga life jacket nila. Ito naman yung mga CR nila. Toilet din ata to eh. Yung ilok na oh. Dito yung kanilang tindahan. Ayan. Kompleto yan. Katapos ko lang maligo, gagawin ko na lang, pack up na ako ng gamit, alis na ako. Sabi ni Kuya Ambet, 650 ata lahat ng babayaran ko, kasama na yung mga kinuha ko doon sa tindahan. Diba, mura lang.